Nilamon ng apoy ang isang bahay na gawa sa light materials sa Hinubaan, Negros Occidental. Nadamay pati ang mga katabi nitong tindahan ng mga piyesa ng motorsiklo at feeds o pagkain para sa mga baboy. Ayon sa mga bumbero, may narinig pang pagsabog sa gitna ng sunog. Nagsimula raw ang sunog sa sala ng bahay at posibleng mitsa ang isang nag-overheat na appliance. Mahigit 600,000 piso ang halaga ng pinsala. Nasa state of calamity na ang lungsod ng Cebu bunsod ng pagguho ng gabundok na basura sa landfill doon. 13 na ang kumpirmadong nasawi. Ang mga kaanak namang naghihintay sa mga natabunang mahal sa buhay, pinamamadali ang pagsuyod sa guho. May report si Marie Zumali. 5 araw nang lumipas, lalong pumapait ang bawat segundong paghihintay ng mga kaanak ng mga nawawala sa gumuhong bundok ng basura sa landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Oras ang kalaban sa pagsalba sa 23 pa ring nawawala, gaya ng anak ni Tatay Joventino. Ang akong gibati gyud karon nga sakit kayo nga dili makuha ang akong anak mo nga ang akong yung gusto nga mupauli ako sa amo ang dapit nga makuha gyud ang akong anak ug di makuha ang akong anak di gyud ko pauli. Naghihintay rin si Jeremy para sa mister na si Dexter, lalo't may 3 silang anak. Ang akong panawagan sa paspasan nila in town kaya para naasad may chance nga makuha nga tibuok pa ang among mga relatives diha, tibuok pa akong bana nga maila pa in town na mo diha nga mahaya pagtarong. Pero si Rhea nagluluksa. Patay nang nakuha sa guho ang kuya niyang welder sa Prime Waste Solutions. Muto pagtayo na ako mang kuya, kay mamay na ko nakita niya pitaka o kiyayawi. Wala na ako na to sa tanaw, kay kuha naman, burot naman niya tanang lawat. Bagong opera pa man din ang kanilang ama at nagpapagaling pa sa ospital. Kay bago magunoperahan akong papa, nawala biya to siya kahibalo, wala siya kahibalo nga is usa dito ya anak nga tabunan. Pero sakit niya po, buot sa utukan. Mismo ako mahal, wala kahibalo. Sadya kay may pagkuan na to January, ko kay balo mo na dito. Kaninang madaling araw na recover din ang isang ginang na 50 anyos. Sa kabuuan, 13 labi na ang nakuha mula sa guho. Tuloy pa rin ang search and rescue operations. Lagi punta sa stage of search and rescue. We cannot say it retrieval. It's unfair for the family. Pero hindi pwedeng apurahin ang paghahanap. Patuloy kasing gumagalaw ang mga basura at baka mapitpit pa ang mga bahagi ng naiwang pasilidad. Ug mag-uwan gani ato i-halt ang operation hunong dayon kay that's for the safety of the responders. And secondly, unstable ang atong working area, no? Padayon ang pagdahili sa mga basura. Saksi ang isang nakaligtas na dump truck driver sa paggalaw ng gabundok na basura bago ang pagguho. Pag yabo na ko diha, pag dam na ko, ang basura, aksyon na siya gana, uyog na ba? Oh. Mao tong loader na ko, akong ipadalig patawag ang bako kay gipakab-kab na ko. Karon kay potong nagdali-dali mig naog, pero napay ni puli na mong lain nga nagyabog. Nagdeklara na ng state of calamity ang Cebu City LGU. Ipinaubaya naman nito ang investigasyon sa Environmental Management Bureau o EMB ng DNR. In terms of the liability due to the incident, I don't know of incident man-made or natural catastrophe. We will refer that to the government, the DNR, the EMB, to investigate the matter. So sila na'y bahala sa investigation. Inatasan din ni DNR Secretary Rafael Lotilla ang EMB na magkasan ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan sa landfill habang nireresolba ang problema sa basura ng Cebu City.
Ngayong sarado ang Binaliw Landfill, itinatambak muna ang basura ng lungsod sa isang pribadong pasilidad sa bayan ng Konsolasyon. Wala pa ring pahayag ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated na operator ng landfill. Pero sabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nangako ang management nito na akuin ang mga gastusin ng mga apektadong trabahador. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkakasa ng pambansang bakunahan laban sa nakahahawang measles at rubella ang Department of Health. Sa gitna yan ng pagtaas ng kaso ng mga tinamaan ng tigdas sa buong bansa noong 2025. Pinuna kasi ng DOH na kahit naagapan naman ng bakuna ang tigdas, marami sa mga nakakasakit ay hindi bakunado. May report si Maki Pulido. Sumipa ang mga kaso ng tigdas o measles sa buong Region 10 o Northern Mindanao nitong 2025. 412 ang mga kaso kumpara sa 371 noong 2024, bagay na ikinaalarma ng DOH Region 10. Lalo't lumalabas din na para sa sakit na naagapan naman ng bakuna, maraming mga tinamaan sa rehiyon ang hindi bakunado. Kasagaran sa atong nakita nga mga cases, kaning mga cases nga atong gi-report, almost 50% ani wala na bakunahan. So ang atong problema is sa komplikasyon. Muna kasagaran, James, ang kamatian sa bata. Magpumuli. Sa Davao Region, 21 kaso ng tigdas ang naitala. 7 naman ang nagkatigdas hangin o rubella. 51% ng mga bata sa rehiyon ang nabakunahan, mas mababa sa 61% noong 2024. Mataas nga ang kaso natin but hindi ganun kataas compared to other regions. However, uulitin natin, we need to protect our children kasi importante na maabot natin yung ating 95% coverage para yung ating herd immunity ay makuha natin. Problema raw ang pagkumpleto sa bakuna na proteksyon sana sa immune system ng mga bata. Sa buong bansa, as of December 27, 2025, umakyat sa mahigit 5,000 ang mga nagkatigdas at tigdas hangin, mas mataas ng 32% kumpara sa 3,800 cases noong 2024. Sa mga naiulat na kaso, 73% hindi bakunado laban sa tigdas. Ayon sa Department of Health, pangunahing dapat na babakunahan ng mga batang 9 na buwan hanggang lampas 4 na taong gulang. Kaya magkakasa ang DOH ng pambansang bakunahan kontra tigdas. Simula sa Lunes, January 19, ang Phase 1 ng vaccination sa Mindanao kung saan naitala ang pinakamaraming kaso. Ang Phase 2 naman ay sa Hunyo sa Luzon at Visayas. Ayon sa World Health Organization, lubhang nakakahawang measles at rubella na parehong airborne ang virus. Mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng ubo o sipon. Ang measles virus tinatamaan ng respiratory system, habang ang rubella virus umaatake sa lymph nodes, mata at balat. Karaniwang tumatagal ng 4 hanggang 7 araw ang rashes o pamamantalang pasyenteng tatamaan ng tigdas. Mas mild ang rubella bagamat delikado rito ang mga buntis. Maaari kasing maipasa ang virus sa anak at humantong sa komplikasyon o kamatayan. Bukod sa measles vaccine o routine immunization sa mga bata, mainam na iwasan ang paglapit o pakikisalamuha sa mga may tigdas. Palakasin ang resistensya at panatilihing malinis ang pangangatawan at kapaligiran. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Not guilty plea. Itinugon ni Sara Diskaya at siyam na iba pang kinasuhan kaugnay sa umano'y 96.6 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Binasahan sila ng sakdal sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City para sa kasong graft at malversation of public funds. Sa February 3, ang pre-trial ng kaso. Pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico na wanted sa kasong graft at malversation kaugnay sa flood control project sa Oriental Mindoro. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Kasama sa konsiderasyon ng tulong ng Interpol, pati na ibang ahensya gaya ng United Nations. Sa impormasyon ng DILG, nasa Portugal at may Portuguese passport si Ko, pero walang extradition treaty ang Pilipinas at Portugal para madaling maisuko ang isang pugante sa kanilang bansa. Mga na-freeze o di na pinagagalaw na asset na konektado sa korupsyon sa flood control projects gaya ng bank accounts, e-wallets, insurance policies, mga sasakyan at air assets, umabot na sa mahigit 21 billion pesos ayon sa Anti-Money Laundering Council. Pangulong Marcos naisa ituloy ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure
kahit na resigned na ang dalawang opisyal nito, ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. ICI tinalakay naman ang pag-consolidate ng mga impormasyon tungkol sa mga ari-ariang pwedeng bawiin sa mga sangkot sa flood control scandal. Pero sa ngayon, hindi pa sila makapag-refer ng mga kaso dahil sa kakulangan ng commissioner. Kontrata ng Solar Philippines Power Project Holdings na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, kinansela ng Energy Department. Hindi raw kasi nakamit ng kumpanya ang commitment nito na halos 12,000 megawatts sa power supply. Pinagmumulta rin ng kumpanya ng tinatayang 24 billion pesos. Ay kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi ito dahil sa politika at pagsunod lang anya sa integridad ng mga kontrata at pananagutan sa publiko. Hinihingan namin ng reaksyon si Leviste at ang Solar Philippines. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit tapos na ang salubong sa bagong taon, may napuruhan pa ng paputok sa Maynila. Isang batang babae ang pinutulan ng kaliwang kamay ng masabugan ng dart bomb. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga magulang ng binatilyong nag-iwan ng paputok. May report si Dano Tingkungko. January 5, ginulat ng pagsabog ang mga naglalarong bata sa kalsadang ito sa Santa Cruz, Manila. Galing yon sa paputok na dart bomb na nakasabit sa isang bintana roon. Ang dart bomb ay isa sa mga pinagbabawal na paputok na sumasabog ng hindi na kailangan sindihan. Sa kasamaang palad, napahawak sa bintana ang isang babaeng 10 taong gulang. Napuruhan ng kanyang kaliwang kamay. Nag-balance po siya dun sa may bintana na may paputok po. Yung klase po ng paputok nun, sir, pag nahawakan mo lang isasabog. Ngayon po, pag sandal po ng anak ko, biglang sumabog po. Tumalsik po yung anak ko, nauntog po yung mukha, tapos po yun po. Yung left hand po niya, yun po yung pinaka-damage talaga. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center dinala ang bata. Pinutol ang buong kaliwang kamay niya lalo't walang natira sa kanyang daliri. Ang paliwanag po sa akin ng attending physician, ay mabubulok lang daw, wala na daw po natirang daliri. So kailangan mabubulok daw lang po kung hanggang doon sa mga daliri lang. So kailangan ilagpas daw po ng pulso para daw po malagyan din ng kahit paano ng artificial hand. Meron daw po kami pang-provide, darating ang araw para daw po hindi masyadong yung bata, mabuli, matukso. Ayon sa ama ng biktima, ang dart bomb ay nilagay ng isang lalaking edad 14 na kasama sa mga nagtakbuhan sa pagsabog. Dinala siya sa Manila Reception and Action Center o RACS. 2 araw matapos ang insidente, nagharap sa barangay ang mga magulang ng biktima at ng suspect. Humingi po ako ng patawad sa magulang ng biktima. Kahit hindi sapat ang hihingi ng tawad, hihingi sana po ako ng tawad sa kanila po. Kung may maitulong po kami, kung anong kaya namin. Sa criminal case daw po, hindi po namin masasampahan. Wala naman po ibang inoffer, basta pasensya, humingi ng dispensa sa akin. Ako naman, very calm lang ako kasi ayoko naman sabayan yung galit dahil sa legal kami nag-umaasa. Pinag-aaralan na ng mga magulang ng biktima mga legal na hakbang para mapanagot ang binatilyo kabilang ang paghahain ng danyos. Nakablotter na rin sa pulisya ang insidente. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natuklaw ng makamandag na kobra ang tauhan sa isang universidad sa Sogod, Southern Leyte. Ayon sa Supervising Administrative Officer ng Southern Leyte State University Main Campus, naglilinis sa damuhan ng utility worker ng matuklaw. Nagpapagaling na ang lalaki sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban na tanging may anti-venom o pangontra kamandag sa buong Region 8. Payo ng Department of Health, kung matuklaw ng makamandag na ahas tulad ng kobra, kumalma, humingi ng tulong at agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital. Huwag sisipsipin ang kamandag mula sa sugat. Huwag ding talian, hilutin o hiwain ang sugat. Hindi rin ito dapat lagyan ng anumang halamang gamot o ice pack. May medium o katamtaman na tsansa na maging bagyo ang binabantayang ngayong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng pag-asa ang LPA 825 kilometers east of southeastern Mindanao. Sakaling lumakas ito bilang bagyo sa loob ng 24 oras, papangalanan nitong Ada, ang unang bagyo ng 2026. Ngayon pa lang magpapaulan na ang trough ng LPA sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Kikilos ito pahilagang kanluran at posibleng sa Biyernes o Sabado maging pinakamalapit sa lupa. Maaari itong dumikit sa northeastern Mindanao, eastern Visayas at Bicol sa mga susunod na araw. Ashley Ortega na bibida sa upcoming Kapuso afternoon prime drama na Apoy sa Dugo, stunning and elegant in traditional dress habang bumibisita sa pamosong Wat Arun Temple sa Bangkok, Thailand. Cast members ng upcoming horror flick Huwag Kang Titingin na sina Allen Ansay, Charlie Fleming at Sean Lucas tinodo ang paggiling sa isang TikTok entry. Certified travel buddies ang Kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Mahaba nga raw ang listahan ng kanilang destination goals this 2026. But work comes first. It's a long list of places that we want to go to. Pero ayaw muna namin i-entertain kasi nga kailangan namin mag-focus. I am doing a movie and hopefully a series. But yeah, we're starting production I think between March, April pa. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.